Nanay, natatakot si Guaga. Tulungan mo si Guaga. 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 Nanay, tulungan mo ako. Sobrang natatakot ako. Suching. Suching, nandyan ka ba? Guaga. Guaga. Alam mo namang hindi marunong lumangoy ang asawa ko. Nakatagong tagapangalaga Jiang Wantang. Responsable ka ba o hindi? Ayaw ng Ginoo. Guaga, nasaan ka na? Nanay, natatakot si Guaga. Guaga. Nanay, natatakot si Guaga. Nanay, natatakot si Guaga. 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 Nanay, natatakot si Guaga. Narito na si nanay. Guaga. 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 Nanay, natatakot si Guaga. Nanay, natatakot si Guaga. Asawa. Kailangan kong iligtas siya. Wala pa akong kumpanya, hindi ko sila maasikaso. Jiang Wantang. Nanay, natatakot si Guaga. Asawa, tulungan mo si Guaga, bilis. Huwag mag-alala, mahal. Nandito lang ako. Guaga. Hindi natatakot si Guaga, nandito si nanay. Pasensya na, ginang. Tayo ay nag-iigib ng katas mula sa pakwan, hindi ko nakita si Guaga. Tama bang maging ganito kakasable? Huh? Hindi mo ba alam na delikado ang swimming pool na iyon? Kung may mangyari sa aking asawa at anak, hindi kita patatawarin. Sige, mahal. Mahal ko. Katatapos lang ng insidente, hindi sinasadya ni Suching. Masyado ka ring mapagpatawad. Ayos na, kalimutan mo na. Ikaw at si Guaga, okay na ba kayo? Basa na ang damit ni Guaga, pupunta akong palitan siya. Sige, mag-ingat ka. Jiang Wantang, tanging patay ka. Ako lang ang magiging ganap na may-ari ng bahay na ito. Kanina nakatakas ka, mukhang magaling ka. Ngayon, anong gagawin mo? Asawa, okay ka lang ba? Huh? Asawa, okay lang ako. Bakit ang dulas ng sahig na ito? Nanay, si Tia Su ang nagbuhos ng tubig na pakwan. Asawa, hayaan mong ipaalam ko kay Suching na linisin ito agad. Mag-ingat kayo ni Guoguo. Huh? Asawa. Sobrang inutil ko ba? Anong sinasabi mo? Ikaw at si Guaga ang pinakamahalaga sa akin. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Mahal, ang saya ko na ikinasal ka sa akin. Sige. Sige, kayo ni Guoguo magbihis na muna sa taas. Huh? Sige,
Punta na kayo. Fei Chengzi, nagiging baliw ka na ba? Sa tingin ko, ikaw ang nagiging baliw. Nasabi ko na ba sa'yo? Hindi ko pa nakuha ang kumpanya. Hindi sila dapat magkaroon ng problema. Naging mahina ka na ba? Nangako ka sa akin na pababayaan mo siyang mamatay. Ngayon, hindi mo na kayang gawin iyon. Magsalita ka ng dahan-dahan. Ching-ching, kayo ay mga kaibigan mula pagkabata. Pagkatapos makuha ang kanyang yaman, magkakaroon ka ng mas magandang buhay. Paano ako mapagdudahan? Totoo ba? Iyan ay katotohanan. Ikaw lang ang mahal ko. Fei Chengzi, mas mabuting sabihin mo ang totoo. Sa loob ng kalahating taon, lahat ng ginawa mo kay Jiang Wan. May ebidensya na ako. Kung maglakas loob kang pagtataksilan ako, huwag mong asahan ng magandang kahihinatnan. Huwag kang umasa na mabubuhay pa ang anak mo. Sige, magpakatatag ka muna. 1 taon na siyang hindi naninigarilyo. Pero hindi na ako makapaghintay pa. Sabi mo, huwag masyadong malakas. Asawa. Anong gamot ang itinatapon? Asawa. Asawa, sinabi ko sa'yo at kay Guaga na maghintay sa akin sa kwarto. Tapos na akong magbihis. Anong gamot ang tinutukoy mo? Wala. Asawa, nakarinig ka ng mali. Sabi ko kay Suching na palitan ng gamot para sa'yo. Yung mata mo, matagal nang iniinom ang gamot pero hindi pa rin gumagaling. Naisip ko, maghanap ng ibang doktor para tingnan. Pagod na ako, mahal ko. Bakit ka pumunta dito? Gusto kong humingi kay Suching ng 1 baso ng tubig. Sige, tuloy na. Anong ginagawa mo? Ginoo. Uminom ka. Wala bang mga insekto dito? Bukod dito, malamig ang tubig. Ang asawa ko ay umiinom lang ng maligamgam na tubig. Hindi mo ba alam? Mahal. Napakabuti mo. Sa 1 taon na ito na ako'y bulag. Buti na lang at nandyan ka, laging nag-iisip para sa akin. Kung hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Ano bang sinasabi mo? Pumasok na tayo sa kwarto. Sabi niya kay Suching na maghanda ng panghugas ng katawan para sa'yo. Sige. Jiang Wantang, kung hindi dahil sa pera mo, paano ka pa mapapangasawa ni Fei Chengzi? At pinapanta pa akong maging yaya sa isang bulag na tulad mo. Fei Chengzi, yung takot na yun, tanging ang magpapabagal sa pag-iwas niya sa droga para sa'yo. Pero hindi na ako makapaghintay pa. Ginoo, Suching, Ginoo, handa na ang mainit na tubig. Hayaan mong dalhin kita doon. Suching. Kanina, medyo matigas ang sinabi ng asawa ko. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Nagmamadali siya dahil sa akin at kay Guaga. Huwag mong magalit, ha?
Gandang madam, syempre hindi po ako magagalit. Kahit papaano, palagi pong mabait ang amo sa akin. Dahil kayo ang nag-aalaga kina Guoguo at sa akin. Sobrang swerte ko po, Su Qing, ang bait-bait mo talaga. Nakakatuwang makatagpo ng isang generous at mabait na madam tulad niya. Masaya po ako. Tara na, Dinang, hayaan ninyong samahan kita sa Palaygo. Mag-ingat sa iyong mga paa. Ginang, medyo madulas ang sahig. Kailangan mong mag-ingat. Sige. Pumunta sa unahan. Asawa. Uminom ka ng gamot. Asawa. Wantang. 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 Su Qing. Wantang. Sinabi ko na sa'yo na huwag siyang galawin. Hindi mo siya dapat iligtas. Ngayon, kung mamatay siya, wala tayong makukuha kahit isang sentimo. Lumayo ka. Ano? Wantang, wantang. Mau, tawagan mo na agad ang ambulansya. Inay. Pakiramdam mo ba na pangit na ang peklat mo? Paano naman pwedeng ganun? Dahil sa magandang peklat na ito. Agad kong makikilala si Guaga mula sa maraming tao. Nakikita ko na. Jiang Wantang, sa hinaharap, ang asawa mo ay ako ang mag-aalaga. Su Qing. Iyan si Su Qing. Gusto niyang patayin ako. Ako ko? Guaga. Nanay. Guaga, nandito ka pala. Nanay. Sino ka? Hindi ako si Guaga. Nanay, anong nangyayari sa'yo? Ako si Guaga. Hindi ka si Guaga. Nasaan ang Guaga ko? Nasaan? Nasaan? Nanay, anong sinasabi mo? Ang anak ay si Guaga. Bakit? Asawa, gising ka na. Bakit umiiyak ang bata? Ito ay malinaw na hindi si Guaga. Bakit tinawag ni Pei Cheng sitong anak na lalaki? Bakit ganon? May masakit ka ba? Imposible. Paano nagkamali si Pei Cheng sa pagkilala sa kanyang anak? Asawa. Su Qing. Su Qing. Ginoo, narito ako. Nasaan si Guaga? Nasaan si Guaga? Ginoo, hindi ba nandito si Guaga? Hindi ito si Guaga. Pero bakit ang asawa ko at ang yaya? Parehong nagsasabi na siya ay anak namin. Inay, pakiusap po wag mong iwan si Guaga. Ano ba talaga ang nangyayari?
Hindi ba si Jiang Wantang ay hindi na bobo? Kaya hindi ba't mas maganda? Anong ginagawa nyo? Asawa, nakita mo na ba? Hindi pwede. Hindi ko pa alam kung ano ang ginawa nila kay Guaga. Hindi ko rin alam kung ano ang gusto nilang gawin. Hindi ko pa maihahayag ang katotohanan. Asawa. Mas mabuti pang magpanggap tayong bulag pa rin. Talaga bang nakita mo na? Mahal. Mahal, natatakot ako. Sobrang takot ko. Ngayon talaga sobra ang takot ko. Asawa, hindi ka ba magaling? May masakit ba sayo? Pumunta ka at tawagan mo ang doktor para magpatingin sayo. Mahal, pakiusap, huwag kang umalis. Ngayon, maraming nangyari. Talagang natatakot ako. Sige, hindi ako aalis. Nandito ako sa iyo. Mahal, hintayin mo ako sandali. Baka alam ng batang ito ang kinaroroonan ni Guaga. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba napapansin na kakaiba siya ngayon? Anong ibig mong sabihin? Tama, kanina ay nakatitig siya sa bata. Sa tingin ko, kaya niyang makita. Sinubukan ko na. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Asawa. Narito ako, asawa. Kanina, may ilang bagay na sinabi sa iyo ang doktor. Ano yun? Gusto kong kumain. Gusto kong kumain ng kahit ano. Baka isang mangkok ng noodles sa Shanghai. Sige, bibili ako para sa iyo agad. Maghintay ka lang, ha? Mahal, dalhin mo si Suching. Alam mo namang iniiwasan ko ang ilang pagkain. Sige. Anong ginagawa mo? Mahal. Kung may kailangan ka, tawagan mo ang nurse ha. Babalik agad ako. Nanay, huwag kang matakot, nanay. Pahawakin kita ni Guaga, ha? Guaga, kapag nasa bahay ka, nakakita ka ba ng ibang bata? Opo, wala po. Nasa bahay ay mag-isa lang ako. Hindi maganda ang kalagayan niya. Sinabi ko na pero hindi mo pinakinggan. Nararamdaman kong nasa puso mo pa rin siya. Hindi mo naisip na duda siya. Tigilan mo na ang salita. Panahon na ba ito para magselos? Sige, bumili ka muna ng isang mangkok ng pansit. At agad kang bumalik. Gusto kong matiyak kung nakakakita ba siya talaga. No? Mahal ko. Nandito na ako. Asawa. Bakit ang bilis mong umuwi? Kinabahala kitang gutom ka. Hindi pa rin ba nakikita ng mga mata mo? Wala pa ring nakikita. Pasensya na, pinapahintulutan kitang mag-alala.
Ikaw ang asawa ko, ano ba yan ang sinasabi mo? Ang pag-aalaga sa'yo ay trabaho ko. Kain tayo ng pansit. Mga pin, anong balak niyang gawin? Ah. Mahal, nandito pa rin ang anak nating lalaki. Huwag kang maging masyadong sensitibo. Kaya ko na to mag-isa. Walang problema. Hayaan mo akong tulungan ka. Sige. Kain ka na ng pansit. Sa mangkok ni Mama May. Guo, anong problema mo? Kumain ka na. Sa mangkok ni Nanay. Anong nangyari kay Guo? Ayos lang, inaalagaan siya ni Suching. Halika, bilisan mo at kumain. Bakit hindi nagsasalita si Guo? Guo. Oh, asawa ko. Mahal, ako ba ang nakatapon ng noodles? Kasalanan ko lahat, wala akong silbi. Hindi ko magawa ng maayos ang kahit ano. Okay lang. Paano kita mapapagalitan, mahal? Sayang lang itong noodles na pinaghirapan mo. Okay lang, mahal. Bumili ako ng 2. Guo, pakainin mo si nanay. Okay ba? Hindi po, nahulog si nanay kaya nagiging tanga siya. Hayaan mo siyang magpahinga. Tanga. Bakit? Kanina lang, sinabi ni Mama na hindi ako si Guo. At tinanong mo ako kung may kapatid akong lalaki sa bahay. Asawa ko, bakit mo naman biglang tinanong si Guaga ng ganoong tanong? Mahal. Kapatid na lalaki. Ang tinutukoy ko ay ang birthmark. Noong maliit pa si Guo, mayroon siyang birthmark sa leeg. Hindi ko alam kung lalaki pa ito paglaki niya. Ano bang pinagsasabi mo, mahal ko? Wala namang birthmark. Paano mo naman magagawang magkamali? Ako ang tunay na nanay ni Guo. Mahal, tingnan mo nga para sa akin. Wala naman. Umalis ka. Anong ginagawa mo? Hindi mo anak ang batang ito. Sa reaksyon ni Suching, hindi niya anak ang batang ito. Kaya, hindi alam ni Suching na pinalitan ni Pei Cheng si Guo. Anong ginagawa mo? Ipaliwanag mo sa akin. Hindi siya nasa tamang pag-iisip. Ikaw rin. Kailangan nating umuwi agad para hanapin ang bakas ni Guo. Mahal. Ay. Pagod na ako. Uwi na tayo mamaya. Sige, uwi na tayo. Halika, dahan-dahan. Suching, Pei Chengs. Bakit ninyo inilagay ang maruming bagay na ito sa kama ng anak ko? Mahal, sinabi ko kay Suching na ihanda ang hapunan. Magpahinga ka muna kasama si Guo. Opo, salamat po, napagod po kayo. Guo, maging mabait ka. May mga nakatagong CCTV sa mansyon. Kunin lang ang video sa study room. Ay malalaman kung ano ang pinagdaanan ni Guo.
Anak, dito ka lang maghintay sa nanay. Babalik din ako agad. Opo. Fei Chengs, naglakas loob kang lokohin ako. Ang batang iyon ay hindi sa inyo ng babaeng iyon. Natatakot ka bang hindi niya marinig? Halika rito. Siya ang tunay kong anak, bakit ko naman lolokohin ka? Huwag mong isipin na hindi kita kilala. Hindi na ako makapaghintay. Wala akong pakialam kung bulag si Jiang Wantang. O kung anak mo ang bata. Bitawan mo ako. Pakinggan mo ako. Ayoko, Su Qing. Sinasabi ko sa iyo, kailangan silang mamatay dito ngayon. Kung hindi, ilalantad ko ang lahat ng marurumi mong gawain. Sige, gawin na natin ngayong gabi. Kailangan kong makuha ang video at itakas ang bata. Naaalala ko, ang USB na naglalaman ng surveillance video ay nakasaksak sa computer. Asawa ko, anong hinahanap mo? Asawa ko, ikaw ba yan? Asawa ko, anong hawak mo? Wala. Asawa ko, hindi ka nakakakita. Kung may mahawakan kang makakasakit sa'yo, masasaktan ako. Halika, ipakita mo sa akin. Asawa ko. Asawa ko. Nalaglag ang laruan ni Guoguo sa study room. Ayaw niyang sabihin sa iyo. Natatakot siyang pagalitan mo siya sa pagkakalat ng laruan. Nangako ako kay Guoguo. Huwag mo siyang sasabihin. Sige, hindi ko sasabihin. Asawa ko, tapos na ang hapunan. Lumabas na kayo ni Guoguo para kumain. Sige, ihanda mo ang mga laruan ni Guoguo at ibaba mo siya para kumain. Sige. Ma'am, maupo ka na. Kukuha ako ng sabaw para sa iyo. Handa na ba? Ang ventilador na ito ay may isa na lang na tornilyo. Kapag pinindot ang pinakamalaking numero, madudurog ang nasa ibaba. Ano ang gagawin nila? Ma'am, maghintay po kayo sandali. Huwag po kayong gagala, malapit na pong maluto ang mainit na sabaw. Sige. Ano, hindi mo magawa? Okay lang, tutulungan kita. Teka, tutulungan kita. Ay. Paano nangyari yan? Guo, huwag kang matakot, nandito si nanay. Su Qing, ano ba talaga ang nangyari? Ayos lang po, madam, ito ay. Nanay, nahulog po yung electric fan. Anong sabi mo? Asawa ko. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, si Guo.
Ayos lang ba si Guguo? Ayos lang si Guguo. Huwag kang matakot, nandito ako. Ipahinga na kita. Halika na, Guguo. May problema sa mata niya. Kaya nailigin niya ang pamaypay. Nakalimutan mo na ba ang susunod na plano? Sa pagkakataong ito, kahit bulag siya o hindi, mamamatay siya. Tama ka. Ay, Lumabas ka muna, haharangean ko ang labasan. Tatay. Hintayin mo ako ng mabuti. Dito ka lang, hintayin mo akong bumalik. Sarado na ba lahat ng bintana? Huwag kang mag-alala, nakakandado na lahat. Ano ang ginagawa nila? Ano ba talaga ang gusto nila? Fei Chengs, kung magdadalawang isip ka pa, papatayin ko kayong tatlo rito. Papatayin mo ako. Magagawa mo ba iyon? Asawa ko, dumating na ang mga mag-aayos ng bentilador, salubungin mo sila. Sige. Buwaga, maging mabait ka sa nanay mo. Huwag kang tumakbo ng kung saan-saan, okay? Opo, tatay, umuwi po kayo ng maaga. Sige. Mahal, hintayin mo ako. Opo. Ito ay detonating cord. Inay, buwaga, huwag kang lumapit. Gusto nilang pasabugin ang Vilya. Hindi ko pa rin mahanap si Guaga. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Inay. Hindi ba sinabi ko sa iyong manatili ka lang doon? Nanay. Buwaga, buwaga. Nanay, sa wakas nahanap na rin kita. Kinulong ako ni tatay. Hindi niya ako pinayagang makita ka. Miss na miss kita, nanay. Mabait na bata. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Nanay. Nanay, sino siya? Siya si Anen, kapatid ni Guaga. Anak, Ana na ang pangalan mo simula ngayon, okay? Isara mo ang bibig mo, ilalabas ko kayo. Nakalak na lahat ng pinto. Hindi na makakatakas si Jiang Wantang sa pagkakataong ito.
Masaya ka na ba? Sa loob ng 1 minuto, saka lang ako makakaramdam ng ganap na kapayapaan. Inay, pumasok si Guaga dito. Bakit hindi ito mabuksan? Sila. Kinanda daw nila ang pinto. Sa... Ah. Eee. Binabati kita, Director Pei. Ginang Pei. Magsaya tayo. Inay. Guaga. Anen. Pei Chengs. Su Qing. Ikinulong ninyo ang Guaga ko. Gusto pa rin akong patayin at ang aking mga anak. Ang paghihiganti na ito. Sigurado akong isa-isa ko itong ibabalik sa inyo. Nasaan ang anak ko? Baliw ka ba, Pei Chengs? Patay na ang batang iyon kasama si Jiang Wantang. Huwag kang magpanggap. Alam mong peke ang batang iyon. Handa ka na bang umamin? Wala akong oras para sa iyo. Ang ari-arian ni Jiang Wantang, kalahati ay ipapasa kay Guaga. Kung wala si Guaga, wala tayong makukuhang kahit 1 sentimo. Bakit hindi mo sinabi kanina? Ayos ka lang ba? Pakiusap, tulungan mo ako. Nasa loob ang asawa at anak ko, iligtas mo sila. Kalmado ka lang. Agad na makipag-ugnayan sa rescue team para patayin ang apoy. Ano na, sir, sa unang yugto, natukoy na ang sunog ay dulot ng pagtagas ng gas. Walang natagpo ang biktima sa lugar ng insidente. Ano? Walang sinuman. Wala. Marahil ang asawa mo at ang anak mo ay buhay pa. Kung ganoon, napakabuti naman. Kailangan mo talagang tulungan akong mahanap ang aking asawa at anak. Huwag kang mag-alala. Mga tao, gamitin ang Villa bilang sentro, hanapin ang lugar. Paano mangyayari yun? Lahat ng bintana ay nakasara na. Paano makakatakas ang isang bulag na may kasamang bata? Kung hindi siya namatay, tiyak na may pagdududa siya sa atin. Kung papayagan natin siyang makaligtas, tapos na tayo. Ano ito? Mga yapak ng bata. Si Jiang Wantang ay nagdala kay Guaga at tumakbo. Matagal nang umiinom ng gamot, hindi maganda ang kalusugan. At may kasamang bata, tiyak na hindi siya makakalayo. Habul.
Nanay, hindi na makatakbo si An-An. Buhatin mo ako, nanay, bilisan mo. Nanay, hindi makahinga si Guaga. Guaga, patawad. Hindi ko sila napansin. Mahal, dali dito sa akin, nakita. Mahal. Wantang. May narinig akong ingay doon. Tingnan mo iyon. Ginoo, Guaga, alam ko. Nandyan kayo sa loob. Sobrang lamig sa labas. Umuwi ka na sa akin, pwede ba? Asawa ko. Malinaw na narinig ko ang boses ng bata. Malinaw na narinig ko na may ingay. Kasal na kami at nagkaanak. Ilang taon na, malapit nang makuha ang kumpanya. Hindi pwedeng makalabas sila. Magmadaling maghanap pa para sa akin. Nahanap na kita. Lin Shu, ayos ka lang ba, Wantang? Uuwi ako ngayong hapon, nalaman ko na pumutok ang bahay mo. Buti na lang at dumating ka. Si Pei Chengs ba ang gumawa nito? May mga nalaman ako tungkol sa kanya. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ito. To si An-An, wala akong oras para magpaliwanag. Pero ito ang pangalawang anak ko. Alagaan mo siya ng mabuti, okay? Jiang Wantang, nasaan ka? Ang USB na ito ay camera ng surveillance ng bahay ko. Kailangan mong maghanap ng paraan para ayusin ito. Nasa loob nito ang naitala sa 1 taon na ako'y bulag. Kung ano ang ginawa ni Pei Cheng sa akin at sa anak ko. Sige, ako na ang bahala. Tara na, dadalhin kita. Hindi pwede, Wantang, dalhin mo si An-An. Kailangan kong ibalik si Guaga sa tabi ni Pei Chengs. Bakit? Alam mo na ang katotohanan. Dahil gusto kong makuha ang ebidensya laban sa kanya. Hindi pwede. Napakadelikado. Sa loob ng 1 taon na ako'y bulag. Si Pei Chengs ay nakipaglandian kay Su Qing. Palitan ng anak mo. Kahit ilang ulit pa, gusto pa rin niyang pumatay sa'yo. Kailangan mong makuha ng ebidensya para iakusa siya. Itulak siya sa impyerno. Siguradong may tao sa ilalim ng tulay na yan. Anong sinasabi mo? Yung babae na yun nakaiwas pa sa atin. Siguradong nakita niya lahat. Bilisan mo. Wantang, hindi ko kayang makita kang nanganganib ng ganyan. Inay, hindi mo na ba ako kailangan? Guaga. Palagi kitang kailangan, anak. Pwede bang sumama ako sa tiyuhin muna? Babalik agad ako para hanapin ka. Wantang, Wantang, asawa ko, ikaw ba yan? Asawa ko. Sino kausap mo? Mahal. Mahal. Ikaw ba yan, mahal? Mahal, ikaw ba yan? Yan. Ako ito. Asawa ko. Talagang natatakot ako, Ginoo. Hindi ka namatay. Napakabuti naman. Asawa, bakit ka tumakbo dito?
Naibalik na ng rescue team ng komunidad ang kuryente. Nanay. Guaga, bakit ka? Bakit ka nandito kasama si nanay? Asawa, pagkatapos mong umalis. Ako at si Guaga ay tumakbo palabas. Ngunit aksidente kaming naligaw. Oo, mahal, nakarinig ako ng isang malakas na pagsabog. Ano ba talaga ang nangyari? Napalitan ang sanggol. Hindi ba niya napansin? Mahal, may nangyari ba sa bahay? Oo, nagkaroon ng leak sa gas na nagdulot ng pagsabog. Sabi ng mga rescue worker kanina, hindi nila kayo mahanap. Nag-aalala ako, buti na lang at okay kayo. Kung hindi namatay si Jiang Wantang, nagsuspecha na siya sa atin. Kung pababayaan natin siyang mabuhay, tapos na tayo. Asawa ko, nasugatan ka na. Hayaan mong si Suching ang huminto ng pagdurugo mo. Dito ka na, Ginang. Buwaga, ayos ka lang ba, Buwaga? Bilisan mo na. Kung malaman ng iba na buhay pa siya, tayo'y mapapahamak. Asawa ko, hayaan mong tulungan kita. Umiyak ka ng malakas. Umiyak ka, Mama, masakit masyado. Buwaga, pasensya na, kasalanan ng ina. Doon sa kabila, bilisan mo. Napakaganda, natagpuan na ang iyong asawa at anak. Natagpuan na ang nawawala, walang nasaktan. Ulitin ko, walang nasaktan. Asawa ko. Sa tabi, mayroon pa ba tayong isang mansyon? Wait, ngayong gabi. Maari ba nating dalhin si Guaga doon para tumira? Sige, susunod lahat sa'yo. Halika na, punta na tayo. Pei Chengs, binigay ko na sa'yo ang mansyon na ito. Bakit mo dinala si Jiang Wantang dito? Hiningi niya yun, wala akong magagawa. Nakakainis, hindi siya napatay ng pagsabog. Bakit hindi mo siya pinatay kanina? Sobrang dami ng tao kanina. Hindi ko masikaso. Ha? Mabilis, kumuha ka ng prutas para sa kanya. Huwag hayaang magduda ang iba. Umalis ka na. Suching. Nasa bahay na binili ko. Natutulog kasama ang asawa ko. Kinukuha ang alahas ko. Gusto pa akong patayin, pati ang anak ko. Hindi ko hahayaang mangyari yan sa inyo. Yung mga ninakaw ninyo sa akin. Pipilitin kong ilabas ninyo ang bawat isa. Asawa ko. Asawa ko. Ayo. Asawa ko, ayos ka lang ba? Ha? Asawa ko. Nasira mo ba ang ating wedding photo? Walang anuman, walang anuman. Hayaan mong ako ang maglinis. Asawa ko, hindi ko alam kung anong iniisip ng babaeng si Suching. Kapag nakita niya tayong nagmamahalan, baka magalit siya, hindi ba? Asawa ko.
Anong nangyari? Ha? Buti na lang nandito ka ngayon. Dumating ka sa tamang oras. Walang anuman, huwag kang matakot. Walang anuman, okay na iyon. Asawa. Umaasa ako na hindi mo ako kailanman iiwan. Sige, hindi kita iiwan kailanman. Palagi akong nandyan para sa iyo. Ayos lang. Asawa, anong ingay yun? Ayos lang. Naiwan niya ang baso na hindi matatag kaya nahulog. Mahal. Sa mga nakaraang beses. Nung nagkakaproblema kami ni Guaga. Hindi nandyan si Suching. Gusto kong palitan ang trabaho niya. Gusto mo bang palitan ang katulong? Mahal. Hindi ka ba nahihirapang iwan siya? Ako, si Suching ba ay napakaganda? Paano mangyayari iyon? Ang ganda niya ay hindi kasing isang bahagi ng iyo. Bukod dito, isa lamang siyang katulong. Paano mo ako maaaring ikumpara sa iyo? Mahal, hintayin ang kumpanya ng seguro na dumating sa bahay. Bukod sa pag-aayos ng kompensasyon. Gusto ko ring magbilang muli ng mga gamit. Bakit bigla mong nabanggit ang usaping ito? Narinig ko na. Kamakailan ay maraming insidente ng pagnanakaw ng mga kasambahay. Hindi lang sila nagnanakaw ng damit, alahas. Kundi nagnanakaw din sila. Ng asawa ng may-ari. Natatakot lang ako na. Baka may magnakaw sa iyo. Asawa, anong sinasabi mo? Asawa, kalma ka lang. Asawa, ako. Shit. Asawa ko, hayop ka. Mahal, anong nangyari sa'yo? Okay lang ako, natapakan ko lang yung bubog kanina. Mahal. Sige, hintayin mo ako ha. Maliligo lang ako saglit, babalik ako agad. Sige, aakyat na ako sa kama at hihintayin kita. Naiintindihan ko. Anong problema mo? Ikaw ang may problema. Pei Chengs. Naglakas loob kang lumapit sa kanya. Akala mo ba bulag ako? Umiarte lang ako, wala akong magawa. Asawa ko pa rin siya. Wala akong pakialam, ayoko nang makita yan. Layuan mo siya. Sige, ipinapangako ko sa'yo. Kalma ka lang, ha? Pagdating ng kumpanya ng insurance, isauli mo sa kanya yung mga kinuha mo. Bakit naman? Regalo ko sa'yo yun. Akin yan. Kapag namatay na siya, mapapasaiyo na ang lahat. Nagmamadali ka yata, hindi na ako makapaghintay. Patayin mo na siya agad. Kung hindi, isusumbong ko ang mga ginawa mo. Nakita ng lahat na ako ang nagdala sa kanya pauwi. Kung mamatay siya ngayon, kahit hindi mo kami isumbong, makukulong na rin kami. Anong gagawin natin? Kung hindi siya mamatay, hindi mo makukuha ang kumpanya. Papayag ka ba doon? Anong minamadali mo? Nakausap ko na si Noan Yuan. Sa loob ng 2 araw, dadalhin niya siya sa pampang ng ilog Yangtze. May plano ka na pala. Tama nga, pagkalipas ng 2 araw, dinala ka ng direktor ng grupo Jiang para magbakasyon. Naaksidente ang sasakyan, nahulog sa tubig at nawala. Asawa ko, narito na ako. Asawa ko, narito na ako. Mahal, bakit ang tagal mo naman maligo? Marami kasing nangyayari nitong mga araw na to. Medyo pagod ako. Kung pagod ka na, magpahinga ka ng mabuti. Hindi tama. Magpahinga ka ng mabuti, at abangan mo ang mga sorpresa, na espesyal kong inihanda para sa iyo. Hello, sino kayo? Hello,
Kami po ay mga ahente ng insurance. Nandito ba si MS, Jang? Nasa bahay siya, pasok po kayo. Sige po. Mahal. Andito na sila. Hello, MS, Jang. Kami po ay mga empleyado ng insurance. Naparito para kumpirmahin ang plano ng bayad pinsala sa sunog. Magandang araw po. Ito po ang tagapamahala ng likidasyon ng ari-arian, si Shaolin. Maraming salamat po sa pagpunta. Maupo po kayo. Ginang Jiang. Matapos po naming matanggap ang kahilingan ng inyong asawa, nagsagawa po kami ng inventaryo ng ari-arian, at may natuklasan kaming ilang problema. May problema ba? Mahal, medyo marami yata yung mga dokumento, matatagalan ka. Magpahinga ka na, ako na ang kakausap sa kanila. Hindi na kailangan, mahal. Pagod ka na sa pag-aasikaso ng trabaho sa kumpanya. Ako na ang bahala sa mga bagay dito sa bahay. Sige, ituloy mo. Ayon sa dokumento, may-ari siya ng isang arian at 7 set ng alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Nailipat na ito sa isang babaeng nagngangalang Suching. Suching, anong ginawa mo? Naibalik ko na po. Ayon sa dokumento, itong si Suching ay ang yaya ng pamilya ninyo. Suching, ano to? Ma'am, ako po ay. Gusto mo pang magdahilan? Masyado ba kaming mabait sa iyo ng asawa ko? Kaya nakalimutan mo kung sino ang may-ari ng bahay na ito. Mahal. Desisyon mo yan. Nakita ko, inaalagaan ni Suching kayo ni Guaga ng mabuti. Hindi mo naman isinusuot yung mga alahas na yan. Mahal, wala yun kung ikukumpara sa mga bahay. Ang importante ay yung mga alahas. Yung mga alahas na yun. Ipinagawa ko yun, base sa gusto ng mga asawa ng mga partner natin. Ipinagawa mo. Oo, halimbawa, yung pinakamahal na emerald set. Iyan ang regalo para kay Ginang Shu. Hindi siya mahilig gumamit ng gamit na. Ibinigay mo na ba kay Suching ang alahas na iyon? Hindi naman. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang mga alahas na ito. Bukas, sasabihan ko si Suching na isauli. Isauli mo na ngayon. Masyado pa ring mahal, kung sakaling may makalimutan siya. Habang buhay na siyang makukulong. Asawa ko, Suching, ginagawa ko lang to para sa'yo. Tama naman ako, di ba? Ginang, tama po kayo. Kukunin ko na po agad. Shaolin, kung gayon, pakiusap, tulungan mo kami. Naipanotaryo ang paglilipat, walang problema. Kung gayon, pakiusap, ipadeposit mo sa treasury ng bangko. Susunod ako sa asawa ko. Kung gayon, pag-usapan natin ang tungkol sa kompensasyon. Tingnan niyo po, sige po. Nakakakita kaya siya? Sige, mauna na kami. Palem. Gawin niyo ayon sa plano ni Wantang. Kailangang matapos bago pa kumilos si Pei Chengs. Sige po. Pei Chengs. Siguradong may problema ang mata ni Jiang Wantang. Anong ibig mong sabihin? Paano masasalo ng isang bulag ang basong malapit ng mahulog? Ibig mong sabihin, nagkukunwari siyang bulag. Ito ang mikroponong binigay sa akin ni Lin Shu. Tamang-tama, oo. Ha? Pei Chengs, hindi kaya alam na niya ang lahat? Kaya sinasadya niyang bumalik para maghayganti sa atin. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Malinaw na ang plano, mamamatay siya ngayon. Sa oras na iyon, lahat ng empleyado ay magiging saksi. Sa biglaang pagkamatay niya. Kuya, ate. Noan Yuan. Ate, si Noan Yuan ba yan? Ako nga, pagka-uwi ko pa lang, nabalitaan ko na agad na nagkaproblema kayo. Ayos lang ba kayong lahat? Huwag kang mag-alala,
Ayos lang. Guwaga, tawagin mo si Tita Noanyuan. Tita Noanyuan. Ay, Ang bait naman. Mabuti naman at okay ka lang. Kung hindi, mamimiss mo ang sorpresa na inihanda ng kuya ko. Sorpresa? Anong sorpresa? Ate, nakalimutan mo na ba? Ngayon ang ika-7 anibersaryo ng kasal ninyo ni kuya. Hindi ko akalain na. Naaalala mo pa pala, mahal. Oo naman, naalala ko. Paano ko makakalimutan ang araw na ito? May regalo akong inihanda para sa'yo sa opisina. Puntahan mo. Sige, excited ako. Tara na, ate, samahan niyo kami. Ang sorpresa ngayon ay hindi mo makakalimutan. Jiang Wantang, pagkatapos ng araw na ito, ako ang magiging dalaga ng grupo Jiang. Hindi, dalaga na ng mga Pei. 7 taon, wala akong ginawang mali sa pamilya Pei maliban sa'yo. Hindi ko akalaing ganito ninyo ako gagantihan. Kung gayon, wala na rin akong dapat ikabahala. Mahal, kayo ni Noanyuan ang pamilya ko. Napakaswerte ko talaga. Mahal, ang mapang-asawa kita, ang isang mabuting asawa. Datang siyang swerte ko. Tara na. Guwaga, tara na. Ate, maghintay po muna kayo rito. Papakuha ko lang po kay kuya ang sasakyan. Sige. Jiang Wantang, hindi ako naniniwalang bulag ka talaga. Tita, saan PO tayo pupunta? Anong balak ni Suching? Itutulak niya si Guwaga pababa. Kung malalaman nilang hindi na ako bulag. Hindi ko makukuha ang ebidensya para idiin sila. Pero, Guwaga. Jiang Wantang, sa pagkakataong ito, ano ba ang pipiliin mo, ang bata o ang sarili mo? Kuya, saan tayo pupunta? Anong balak ni Suching? Itutulak niya si Guoguo pababa. Kung malaman nila na hindi na ako bulag, hindi ko makukuha ang ebidensya para isumbong sila. Suching, baliw ka na ba? Kuya, tignan mo. Itutulak ni Suching si Guoguo pababa. Suching, babaeng to. May mga CCTV kahit saan. Sa ginagawa mo, natatakot ka bang hindi ka mahanap ng pulis? Gusto kong makita kung bulag ka nga ba talaga. Anong kinakatakot mo? Huwag ka nang gumawa ng gulo. Hintayin mong dalhin ko siya sa kumpanya, tapos na siya. Ate, dahan-dahan lang po. Ate, sumama ka muna sa akin. Nasaan si Guoguo? Huwag kang mag-alala, kasama ni Guoguo ang kapatid ko. Mauna na tayo. Tara na, dahan-dahan. Ate, ikakabit ko ang seatbelt mo. Ate, nandito na tayo. Mahal ko, matagal na kitang dapat inalok ng kasal. Ngayon, babawi ako sa iyo. Halika. Direktor Lin. Nakontak na ba ang pulis? Malapit na sila. Ang media. Papunta na ang lahat ng reporter. Direktor Lin, ligtas na nakuha si Guoguo.
Bantayan niyo ang mga kilos sa rooftop. Walang dapat mangyaring aberya sa Wantang ngayon. Naiintindihan ko. Nagbigay na ng senadorya si MS, Jiang. Sige, kumilos na. Oo. Kung gusto ni Pei Chengs na ang kumpanya, datang maging saksi para sa kanya. Kung gayon, hayaan nating ang lahat ay marinig kung ano ang ginawa niya. Mahal, may utang pa rin akong proposal sa iyo. Ngayon, gusto kong bumawi sa iyo. Ito ang asawa ni Direktor Jiang. Magtatapat na ba siya? Hindi kaya. Pinatawag pa tayo para panoorin ang mga kalokohang to. Ate, espesyal na inihanda yan ni Kuya para sa'yo. Madam, ang sweet naman ng asawa ninyo. Puno ng begonya ang buong rooftop. Nakaayos pa nga ng hugis puso. Talaga? Oo nga. Halika, mahal. Aalalayan kita. Pero mahal, hindi ko naman talaga gusto ang mga bulaklak na begonya. Anong sinasabi mo? At saka, wala namang kahit ano sa rooftop, eh. Pei Chengs, bakit mo ba ako niloko? Talaga bang nakakakita ka na? Oo, simula nang magising ako sa ospital, nakakakita na ako. Anong sinasabi mo? Jiang Wantang, ang galing mong magpanggap. Ginagamit ko na nga ang buhay ni Guoguo, nagbubulag-bulagan ka pa rin. Kaya pala, lahat ng ginawa ko kay Suching. Nakita mo rin. Alin? Yung pinagpalit mo si Guoguo. Kaya kami nagkahiwalay. O yung pagkakasabuat ninyo ni Suching. Para paulit-ulit na magdulot ng aksidente sa harap ko. Para patayin ako at ang anak mo. Anong klaseng sitwasyon to? Panloloko, pagpatay. Nagbibiro ka ba, Director Jiang? Honey, medyo wala ka namang konsensya sa sinasabi mo. Gusto akong patayin ni Suching, ako pa nga ang nagligtas sa'yo. Sinira ang ceiling fan, gusto nitong mahulog para mamatay ako. Hindi ba ikaw ang may gawa noon? Oo, pero ano naman ngayon? Sumabog na ang bahay, anong ebidensya mo? Ebidensya, nakita ko mismo. Ang asawa kong katabi ko sa kama sa loob ng 7 taon. Pinutol ang tubo ng gas. At sinindihan mismo ang mitsa sa paanan namin ng anak ko. Hindi pa ba yun ebidensya? Oo, pero ano naman ngayon? Kung mamatay ka, walang makakaalam ng lahat ng ito. Pei Chengs. Akala mo ba talaga na wala akong ibang ebidensya? Hipag. Ito ba ang sinasabi mo? Aatake na siya. Sagipin niyo siya. Aatake na. Sa rooftop, dali. Tama nga ang sinabi ni Nuan. May tinatago nga sa bag. Ate, ikakabit ko ang seatbelt mo. Ang talino talaga ni Nuan. Palagi mo akong tinutokso. Akala mo hindi ko naririnig. Alam kong naririnig mo. Pei Chengs, hindi kita minamaliit kahit kailan. Anong pakialam ko, kung hindi dahil pinakasalan kita? Kusang loob kaya nila akong igagalang. Pero dahil sa iyo, tinatawag na nila akong isang palamunin. Tawagin mo akong asawa ko. Kung talagang mahal mo ako, dapat mo nang ipapatay si Guoguo. At tuluyang ipamana sa akin ang Jiang Group. Anong ibig mong sabihin? Anak mo si Guoguo.
Pati ba ang sarili mong anak gusto mong saktan? Hipag, isa lang naman siyang bata. Anong espesyal doon, dito sa sinapupunan ng hipag ko? May isa pa. Pei Chengs, isa kang hayop. Jiang Wantang, tanggapin mo na lang. Simula ngayon, ang bahay mo, ang kumpanya mo, lahat ng yan ay amin na. Pei Chengs, pagsisisihan mo ang mga sinabi mo, para sa mga ginawa mo. Kapag namatay ka, ang nangyari sa rooftop na ito, ay kami lang ang makakaalam. Pagkatapos, magpapakita ang kuya ko sa harap ng media. Magpapanggap na umiiyak ng ilang araw. At magpapanggap ulit na mag-asawang nagmamahalan. Para makontrol niya ang Jiang Group nang walang problema. Huwag kang mag-alala, pagkatapos mong mamatay. Siguradong ipapaalam ko. Ipagdiriwang namin ang isang marangyang libing para sa iyo. Jiang Wantang, mamatay ka na. Tumigil ka. Wantang. Narito na si Ginoong Pei at ang mga tao niya. Si Jiang Wantang, CEO ng Jiang Group. Nakakakita na siya ulit, ang asawa ng CEO ng Jiang Group. Pinatay ang kanyang asawa at anak para maaga ang kumpanya. Balitang-balita ito, malaking iskandalo ito. Dinala pa niya ang kanyang kapatid at kasintahan para gawin ang krimen. Mga walang utang na loob sila. Kailangan ko silang ilantad ng maayos. Kuhanan mo ng litrato. Bakit ang daming mga reporter? Hindi, bro, anong nangyayari? Paano ko malalaman? Anong ginagawa ninyo? Pei Chengs. Bitawan mo siya. Ikaw ba ang ahente ng insurance? Siya ang namamahala sa papaglikido ng mga ari-arian. Ikaw nga talaga. Kaya pala magkasabwat kayong dalawa mula pa noon. Pei Chengs. Sinabi ko sa'yo na pagbabayaran mo ang mga sinabi mo. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Nagkunwari kang tanga dati. Binalik mo si Guaga para lang sa araw na ito, hindi ba? Tama. Ang dami mong ginawa para saktan ako at si Guaga. Hindi kita palalampasin. Ikaw, hayop ka. Kuya, matagal na ba niyang alam? Ang ginawa natin sa kanya. Imposible, nasira na ang pakinig na aparato. Paano nila narinig ang pinag-usapan natin? Ibig mong sabihin. Ginoong Pei, may nagulat sa amin. Na ikaw ay pinaghihinalaang may sala sa pagpatay at panununog. Mangyaring makipagtulungan at sumama sa amin. Panununog, tiyak na may mas malalim pa dito. Ito ay tiyak na malaking balita. Bawasan mo ang lakas ng boses mo. Huwag mo siyang galitin, may bihag siya. Ano, pagpatay at panununog? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. May mga saksi at ebidensya kami. At gusto mo pa ring makipagtalo. Ito'y kalokohan. Asawa, ako, gusto ko lang sanang dalhin ka sa rooftop para mag-usap. Bakit mo tinawag ang napakaraming tao dito? Pei Chengs. Iniisip mo bang ganun lang kasimple ang bagay na ito? Akala mo ba madadaya mo lang ako ng ganun? Ginoo Pei, kami ay nasa opisyal na tungkulin ngayon. Pakiusap, makipagtulungan ka sa amin. Makipagtulungan sa ano? Anong pagpatay? Anong panununog? Hindi ko maintindihan. Paano mo gusto na makipagtulungan ako? Ginoong Pei, narinig ka namin lahat sa ibaba kanina lang. Inamin mo mismo na ang yaya ay gusto ring patayin si Ginang. Jiang. Pei Chengs, hindi mo ba iniisip na ang listening device na kinuha ko ay audio lang ang kayang i-record? Kuya, ano ang ibig niyang sabihin? Narinig ba nila lahat ng sinabi natin? Paano nangyari iyon? Ang pakikinig na aparato ay konektado sa buong sistema ng pagsasahimpapawid ng Jiang Group. Ikaw, Pei Chengs, hindi lang ikaw ang naitala. Lahat ng sinabi ko. Naipalabas din ito ng live sa buong kumpanya. Kaya't naplano mo na ang lahat, at hinihintay mo na lang na dalhin kita dito. Tama. Pei Chengs. Napaka-arogante mo. Sinabi ko sa'yo na may problema sa mga mata niya, pero ayaw mong makinig.
Tumahimik ka. Huwag mo akong guluhin. Ginoo Pei, mayroon kaming mga saksi at ebidensya. Makipagtulungan ka, pakiusap. Makipagtulungan sa ano? Ang asawa ko ay narito at maayos naman. Nandito siya mismo. Lahat ng narinig ninyo ay tungkol lang sa akin at sa asawa ko. Sinasabi ang mga bagay sa galit habang nagtatalo. Tama, nag-aaway ang mga mag-asawa. Illegal ba iyon? Napakadi makatarungan nito. Napakawalang hiya nito. Pei Chens. Nandito ang lahat ng surveillance videos mula sa villa ng pamilya Jiang. Naitala nito ang lahat ng iyong mga krimen, Su Qing. Sa pagpatay kay Wan Tang. Gusto mo pa bang makipagtalo? Imposible. Huwag mo akong subukang linlangin. Pinutol ko ang mga surveillance camera sa bahay 1 taon na ang nakalipas. Ang ebidensya sa iyong kamay ay tiyak na peke. Ang surveillance sa bahay ay palaging may backup na power supply. Ano, mukhang hindi mo alam. Na-record ng mga surveillance camera. Lahat ng ginawa mo kasama si Su Qing ngayong taon. Kaya. Pei Chens. Itigil mo na ang paglaban. Kuya, tinutulungan lang kita. Linlangin siya sa pagkakataong ito. Wala akong kinalaman sa ginawa mo noon. Tumahimik ka. Kung magpapatuloy ka, may masamang mangyayari. Ginoong Pei, kami ay kasalukuyang naka-duty. Mangyaring makipagtulungan sa amin. Gusto mo bang hadlangan ng opisyal na tungkulin? Pei Chens. Ang kasunduan sa diborsyo. Ako na ang gagawa at ipapadala ko sa iyo. Wala nang manggugulo sa iyo. Sa pagpapakita ng pagmamahal mo. Wanha! Huwag kang lumapit. Kapatid, anong ginagawa mo? Pei Cheng siya. Nabaliw ka na. Si Pei Cheng ay naipit na. Ito ang ika-31 palapag. Mamamatay ka kung tumalon ka. Pakawalan mo ang hostage. Huwag kang lumapit. Palayain mo ako. Huwag kang gumalaw. Nakikita lahat. Ang gulo mo. Yung ebidensyang meron siya. Ay sapat lang para ikulong kami ng ilang araw. Kung masasaktan mo siya ngayon. Kung ganoon, tapos na tayong lahat. Pei Cheng siya. Bitawan mo siya. Sisigri ako sa kahit ano. Talaga. Kung ganoon, gusto ko na siya ngayon. Ibigay mo ang Jiang Group sa aking mga kamay. May kapangyarihan ka bang magdesisyon tungkol dyan? Ikaw, Pei Chengji. Bakit ako nahulog sa'yo? Ikaw, walang pusong hayop. Tumahimik ka, Pei Chengxia. Hindi ko kayang kontrolin ang Jiang Group. Pero kung mayroon kang ibang kahilingan, maaari ko itong tuparin. Sige, kaya ibigay mo sa akin ang USB drive, kasama ang ebidensya sa loob. Ay delete mo lahat ng backups para sa akin. Kung hindi, dadalhin ko siya. Sa impyerno kasama ko. Honey, ayaw mong maging madali para sa akin. Kaya wala ring magiging madali para sa inyo. Pei Chengxia, lahat ng ebidensya, nasa USB drive na ito lahat. Maaari ko itong ibigay sa iyo. Pakawalan mo lang si Wan Tang. Lin Shu, bakit mo ibibigay sa kanya ang USB drive? Kung sisirain niya ang ebidensya. Ano na ang mangyayari sa mga pinagdaanan namin ni Guo? Dito ka nga. Wan Tang, ang kaligtasan mo ay ang pinakamahalaga ngayon. Ibigay mo na sa akin. Dali. Binilhan lang ba niya siya ni Mr. Lin ng ganon? Ano pang gusto mo? Sinira ni Pangulong Pei ang ebidensya. Kaya hindi natin siya maaaring mahatulan. Wala na tayong napuntahan dito para lang walang kabuluhan. Ano, gusto mong makita ang mga headline? Tungkol sa CEO ng Jiang na tinulak pababa sa bangin. Magpakita ka naman ng kaunting dangal. Chengs, nakuha ko na ang USB drive. Pare, ikaw lang ang makakagawa nito. Ano na ngayon? Pei Chengs, nasa iyo na ang USB drive. Maaari mo na bang pakawalan si Wan Tang? Wan Tang. Sobrang pamilyar ka sa kanya. Pei Chengxia. Nakuha mo na ang USB drive. Palayain mo na ako. Tatanungin kita, kailan mo nakilala ang taong iyon? Pei Chengxia. Anong oras na? Bakit mo sinasabi ito? Tumahimik ka. Siya ang asawa ko. Pwede ba akong magtanong? Gusto mo pa rin ba ang babaeng ito? Hindi. Kuya, nakuha na namin ang USB drive. Tara, umalis na tayo dito.
Nagtatanong lang ako sa'yo. Kailan kayo nagkakilala? Sagot mo ako. Wantang. Pei Chengs. Malapit mo na akong patayin. At nagmamalasakit ka pa sa amin. Ano ang relasyon natin sa iyo? Ano ang pakialam mo? O baka? Hindi sapat ang bago mong pag-ibig. At namimiss mo ba ako? Ang matandang ito, magkasintahan kami ni Chengs noong bata pa kami. Kahit magpakasal kayo ni siya at magkaroon ng mga anak, ang taong pinakamamahal niya ay ako pa rin. Kaya pala kilala ninyo ang isa't isa. Hindi na nakapagtataka kung bakit nagmamadali ka noon. Nadalhin siya pabalik. Bilang yaya, manahimik ka. Makipagtulungan kay CEO Jiang. Para kontrolin si Pei Chengs. Jiang Wantang, itigil mo na ang pagsubok na maghasik ng alitan sa amin. Hindi ako mabibiktima. May pera ka. Maaari mong bigyan siya ng kapangyarihan at katayuan. Pero hindi mo mahahawakan ang kanyang puso. Su Qing. Sa tingin mo ba talaga mahal ka niya? Anong sinasabi mo? Sobrang kumpiyansa mo. Akala mo ba sapat ang kagandahan mo para sa kanya? Iyan ay patunay na pareho tayong may masamang panlasa. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Mayayamang mag-asawa, kasal lang sa pangalan. Mapagmahal sa publiko, pero bawat isa ay naglalaro ng sarili nilang laro sa pribado. Ang panlasa ni Pangulong Pei. Ang sama naman, yung yaya na yun, paano siya maihahambing kay CEO Jiang? Paano siya makakapag-cheat sa isang babae tulad niya? Kayong lahat, tumahimik kayo. Mas maganda ang panlasa ni CEO Jiang. Tingnan mo si CEO Lin. Napakabata pa niya, at naitatag na niya. Ang Lin Group bilang nangungunang kumpanya sa teknolohiya. Mahusay at gwapo. Manahimik ka. Su Qing. Papatayin niya ako para sa pera ngayon. Bukas, iiwan ka niya para sa kita. Su Qing. Kung hindi ka naniniwala sa akin, makikita natin. Jiang Wantang, ikaw, tama na, sapat na, kayong dalawa. Pei Chengsha, pinapahirapan mo lang si Wantang. Anong klaseng lalaki ka? Lumaban ka kung may lakas ng loob ka. Pei Chengsha, hindi ka nag-iisa na may kasintahan sa pagkabata. Si Lin Shu at ako, magkapitbahay kami mula pagkabata. Ang meron kami. Hindi ito mas mababa sa meron ka kay Su Qing. Talaga, may namamagitan sa inyo ng lalaking iyon. Anong pakialam mo? Wala ka na bang sing? Kung sino ang kasama ko ay hindi mo pakialamanan. Wala kang dapat ipag-alala dyan. Bola, hindi pa tayo divorced. Ikaw pa rin ang asawa ko. Pei Chengsha, hindi mo ito karapat-dapat. Hindi mo ako kayang protektahan. Si Wantang at Wowo. Kung hindi ako umalis sa bansa, hindi mo sana nagkaroon ng pagkakataong pakasalan si Wantang. Ikaw. Pei Chengsha. Pinayagan mo si Su Qing na maging yaya sa bahay ko. Bumaba ang tingin niya araw-araw. Pinapanood kaming dalawa, napakamahalin. Hindi mo nga kayang alagaan si Su Qing. Anong klaseng lalaki ka? Tama na. Wantang, kapatid, Chengsha. Huwag kang magsalita. Wantang, kapatid, Chengs. Ayos ka lang ba, Wantang? Inspector. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Anong nangyari? Hindi ba sapat na ang paghamak mo sa akin sa publiko? Ngayon, ikukulong mo ako dito. Para masiyahan ka sa aking kawawang kalagayan. Wala akong ganong uri ng fetish. Pei Chengsha, simula nang malaman kong hindi ka tapat kay Su Qing. Tuwing nakikita kita, nagmumukha akong may kasuklaman. Ano ito?
Mga papel ng diborsyo. Pirmahan mo ito. Umalis ka na walang dala. Pagkatapos, putulin ang relasyon ng ama at anak kay Guaga. Gusto mong gamitin ang paraang ito para tuluyang putulin ang aking ugnayan sa mga Jiang, tama ba? Ang nakikita mo lang ay ang mga Jiang. Ang nakikita mo lang ay pera. Gusto mo bang pirmahan ko ito ngayon? Hindi ba yan ang ibig mong sabihin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Jiang Wantang, huwag mong isipin yan, hanggang ako'y nabubuhay. Palagi akong magiging ama ni Guaga. Pei Cheng siya. Sa mga panahong ito, marami kang nagawa para saktan si Guaga. Paano mo magawang tawaging papa si Guaga? Anong karapatan mong husgahan ako? Noong taon na bulag ka, napalitan ang bata, wala kang ideya. Sa pagbabalik tanaw mo ngayon, akala mo maganda kang ina, ha? May lakas ka pa ng loob na banggitin ang palitan ng sanggol. Kung hindi ko sana dinala yung maliit na bagay na iyon, at pinalitan ito ng Guaga, baka napatay na ni Suching siya. Anong ginawa ni Suching sa kanya? Isa lang siyang taon na niya, at nararamdaman mo na agad na nagsisisi ka na para sa kanya. Ano talaga ang ginawa ninyo ni Suching sa kanya? Wala kaming ginawa, binigyan lang namin siya ng pagkakataon na mag-isa. Sa lahat ng mga taon, kapag siya ay may allergy o lagnat, hindi kami nag-alala para sa kanya. Talagang swerte ng batang iyon. Lagi siyang nakakaraos. Ang bata ay labis na nasugatan. Paano ko hindi malalaman ng anumang bagay? Natatakot siyang hindi natin siya magustuhan. Natatakot siyang ibalik natin siya sa ampunan. Kaya tuwing siya'y may sakit, pinipigilan niya lang ang sarili niya. Sabihin ko sa iyo, talagang matalino ang batang iyon. Paano mo siya ginagamot ng ganyan? Isa lang siyang bata. Speaking of which, dapat mo siyang pasalamatan. Noong nakaraang taon, may inilagay si Suching sa pagkain mo. Nakita iyon ng batang iyon. Gusto niyang protektahan ka, pero natakot din siyang ma-offend si Suching. Pinilit niyang kainin ito. Naka-fever siya ng 3 araw bago siya gumaling. Pei Chengs. Sila at ang iyong biological na anak, si Guaga, ay magkapareho ng edad. Paano mo siya pinayagang tratuhin ni Suching ng ganyan? Bakit ako dapat makaramdam ng awa sa kanya? Kung hindi ko siya dinala mula sa ampunan, sigurado akong mabiuli siya hanggang sa mamatay. Wala siyang pagkakataong mamuhay ng ganitong marangyang buhay. Kaya dapat siyang magpasalamat sa iyo, ganun ba? Siyempre, sobrang nilalay yung batang yun sa orphanage. Dinala ko siya pabalik at binigyan ng pagkain. Yun na ang pagtulong sa kanya. Pei Cheng siya. Huwag kang magmatigas na magpaliwanag. Kung hindi kayo ni Suching nagkakasama, hindi na kailangang palitan si Guaga. Hindi nararapat na tratuhin si Ana ng ganito. Mag-ayos ng tao. Para bigyan ng kumpletong pisikal na pagsusuri ang dalawang bata. Oo, mas masusi, mas mabuti. Isang bata mula sa ampunan. Karapat dapat siyang alagaan ng ganito. Kahit kaninong anak siya. Hindi siya dapat gamitin ng ganito. Dahil tinatawag akong nanay ni An-An. Anak ko na siya mula ngayon. Tinatawag mo siyang An-An. Kaya ikaw ang kumuha sa kanya. Pagkatapos ng pagsabog, tama, syempre, dahil anak ko siya. Syempre kailangan kong bigyan siya ng pangalan. Iyong anak, isang ampunan, isang bata na walang gustong, naging tagapagmana ng Jiang Corporation. Talagang swerte siya. Tigilan mo ang walang kwentang usapan. Pumirma ka lang ng kasunduang ito. Mula ngayon, maghihiwalay na tayo. Magiging estranghero tayo. Magiging estranghero tayo. Guaga at Anen. Aalagaan ko sila ng mabuti. At ikaw at sila. Hindi na tayo magkasama. Huwag mong sabihin sa akin kung ano ang gagawin.
Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kung gusto mong umalis ako, ayos lang. Bigyan mo ako ng 10% ng mga bahagi ni Jiang kapalit nito. Pei Cheng siya. Talaga bang malinaw ang isip mo? Ginagamit mo pa rin si Guaga bilang pangkalakal. Tumingin ka sa sarili mo. Hindi ka karapat-dapat na maging ama ni Guaga. Ano naman ako? Ha? Narating ko ang kinaroroonan ko ngayon. Hindi ba't dahil sa iyo lahat iyon?